Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Pebrero pa lang pero nainitan na ba kayo? Naku, pagdating daw ng Marso, mas mainit na panahon pa ang ibinababala ng Pag-asa kasabay ng El Nino. Mas matinding alinsangan daw ang mararanasan kumpara noong nakarang taon. Ang damang init pwede raw umabot ng higit 40 degrees Celsius. At ngayon pa lang, delikado na po sa heat stroke ang mga alagang hayop. Yan po ang tinutukan ni Maki Pulido. Sa tindi ng init, nanghihina at naglalaway na mga alagang baka na ito sa bayan ng Mangaldan sa Pangasinan. Indikasyon daw ito ng heat stroke. Dapat well-monitored yung mga alaga nilang hayop. Pangalawa, provision of tubig na inumin. Problema na rin ang heat stroke sa mga alagang hayop sa Zamboanga City na ang ilan iniiwang nakatali sa ilalim ng tirik na araw. Kaya sinasabihan na ang mga magsasaka na ililim ang mga alagang hayop. We advise yung mga special mga farm animals na to avoid them to be exposed na sun from 10 o'clock in the morning to 3 or 2 o'clock in the afternoon. Sabi ni DA Undersecretary Deo Gracias Victor Sabeliano, pinaalalahanan na nila mga magsasaka na magtabi na ng pagkain ng kanilang mga alagang hayop. Inaalala raw kasi ng ahensya na maliban sa pagkaubos ng damo sa bukid, maaari ring maapektuhan ng tagtuyot ang pagtatanim ng mais. Tamang paghandaan, sabi ng Pag-asa, dahil batay sa kanilang forecast, mas iinit pa hanggat maramdaman ang full impact ng El Nino simula Marso hanggang Mayo. Dito sa Metro Manila, halimbawa, sa Marso, maaring umabot ng 34.6 hanggang 36.5 degrees Celsius ang temperatura. Ibig sabihin niyan, ang heat index o ramdam na init, maaring umabot ng higit 40 degrees Celsius. Mas mainit pa raw kaysa sa naranasang summer noong nakaraang taon. Kung sabi natin na globally ay warmest year ang 2023. So dito po makikita natin, this could be one of the warmest year. Medyo medyo mapanganib ito kasi ang normal body temperature is 37 degrees lang eh. So, pumapatak yung nasa labas, mas mainit pa po para tayong nilalagnat. The key is hydration, no? We should have 8 to 12 glasses, dagdagan pa natin po every day. Pag-inom ng tubig ang panabla ni JR, lalo na't nagbubuhat siya ng mga sako ng semento kahit tanghaling tapat. Okay naman daw lumilim kung matindi na ang tirik na araw, pero maapektuhan kasi ang arawang sweldo. Sa amin, okay, kasi lang dito sa trabaho namin, kailangan talaga namin para kumita kami. Hindi raw nakikita ng MWSS ang water service interruption dahil may mga alternatibong water supply kahit bumaba ang level ng Angat Dam. Pero paano ang kuryente? Lalo tataas ang konsumo kasabay ng pag-init ng panahon. Sa simulation ng Department of Energy, sinagad sa 14,000 megawatts ang peak demand sa Luzon sa buwan ng Mayo. Sa senaryo raw na yan, may 16,000 megawatts pang supply. Kaya kakayanin daw ang pagtaas ng demand, huwag lang pumalya ang mga transmission line ng NGCP at distribution utilities. Wala tayong inaasahan na magkakaroon ng brownout. Yung outages naman ay hindi lang galing sa supply. Meron ding mga outages na nagre-result from local conditions. So problema sa transmission, distribution facilities. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatuto, 24 Oras. Narito ang update sa patay na itinapon sa damuhan sa Binangonan, Rizal. Mismong kalib-in niya ang suspect ngayon sa krimen. Kumpisal niya, nagawa niya ang pagpatay dahil sa matinding selos. Nakatutok si John Consulta. Sa gumawa po nito sa asawa ko, pagbabayaran mo to. Hindi niyo matatakasan to. Nito Martes lang, nagbanta pa si Rosela Lanon sa umunoy pumatay sa kanyang 31 anyos na live-in partner na si Johnny Clear Kahilig na matapos paslangin ay iniwan na lang basta ang labi sa madamong lugar sa Binangonan, Rizal. Pero tila nagbago ang ihip ng hangin. Kanina, eksklusibong nakuha na ng GMA Integrated News ang pagdala kay Lanon sa Prosecutor's Office ng Antipolo Police sa isang extrajudicial confession at isang sinumpaang salaysay na ginawa habang may kasamang abogado. Kinumpisal ni Lanon na siya ang pumatay sa kanyang ka-live-in. Ang motibo? Sa matinding selos po. Bakit po? Sino po yung pinagselos-selosan nyo? Isa po sa mga katrabaho niya po. Hindi ko naman po talaga gusto po yung nangyari. Nabigla lang po ako. Lumabas sa investigasyon ng Rizal Police na sa kanilang bahay sa Antipolo, pinatay ang biktima.
Nagkaroon sila ng altercation, verbal, then yun, nauwi sa physical. Nahampas niya ng bote yung biktima, and from there, nung bumaksak na sa kanya, unti-unting sinakal yung biktima. At pinasok niya doon sa kwarto nila. Kaya hindi nakita yung body nung... Kwento ng suspect, pinalo niya sa ulo ang ka-live-in. Sa bandang balikat po. Tapos pagkatapos po, sinakal ko po siya. Anong pinapalo mo? Yung bote po ng soft drinks. Saan mo nakuha yung bote ng soft drinks? Doon lang din po, malapit po sa may ilalim lang po ng mesa. Inamin niya rin ang pagtapon niya ng labi sa lugar kung saan ito natagpuan. Sa pamilya po ng asawa ko, sana po mapatawad niyo po ako. Pinagsisisihan ko po ang lahat. Ayon sa kaanak ng biktima, noon pa man ay duda na sila sa kanyang ka-live-in. Huli po namin nakita din si ate, naka-imposible pong umalis siya kasi nasa amin po yung wallet niya at cellphone po. Makulong po talaga siya at yun nga po, pagbayaran niya po yung walang hiya niyang ginawa po sa ate ko. Meron na tayong airtight case for murder na nirefer natin sa piskalya. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa mga peking e-travel website na naniningil. Scam po yan dahil walang binabayaran sa lehitimong e-travel website ng gobyerno na required fill-upan ng mga pasaherong papasok ng bansa. At nakatutok si Salima Refrat. Mula sa Immigration Arrival Card, Customs Declaration hanggang sa Bureau of Quarantine Health Declaration, pwedeng ma-access lahat sa Philippine Travel Information System o e-travel website na binuo para maging iisa na lang ang sistemang ginagamit para magsumite ng impormasyon ang lahat ng papasok ng Pilipinas. Pero pati yan, nagagamit na rin daw ngayon sa panloloko. Babala ng Bureau of Immigration, may mga nagsulputang mga peking e-travel websites na nambibiktima at namemera umano ng mga pasaherong papasok ng Pilipinas. Ang siste, nagkukunwari ang mga ito na opisyal na e-travel website ng pamahalaan at naniningil ng mula 3 hanggang mahigit 5,000 piso. Iba't iba po yung presyo, as much as $100 ang sinisingil po nitong mga e-travel websites na to. Kinukuha po ang information ng mga individual na nagsusulat dito. Pero sabi ng BI, walang kailangang bayaran sa lehitimong e-travel website ng gobyerno. Ang e-travel po ay libre. Libre po ito sa government website. Kung nakita po nila na sinisingil po sila ng mga websites na ito, ay magduda na po tayo. Isa ito dun sa mga peking e-travel website na nagbabala yung Bureau of Immigration. Hihingan ka dito ng mga sensitibong impormasyon tulad ng iyong buong pangalan, birthday, pati passport number. At sa website na ito rin, sisingilin ka ng $52 o halos 3,000 piso para sana sa e-travel pass na wala naman talagang bayad. 8 website na ang natukoy at iniimbestigahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Inaalam na rin kung mga Pinoy rin o mga banyaga ang nasa likod ng mga ito. Sila ay nakabase sa IP record sa labas ng bansa. One is in Spain. We're doing efforts to block them para hindi na makadali ng mga inbound Philippines. Our objective now is to make a formal complaint doon sa platform where they are hosted. Abiso ng CICC maging mapanuri, siguruhing tama at opisyal na portal lang ang papasukin. Pumunta sila sa official website. Wag lang yung porque na tinype mo kay Google Search, yung unang lumabas, yun na yun. Dapat lagi may .gov.ph. Para sa mga sumbong patungkol sa mga peking e-travel websites at iba pang cybercrimes, maaaring magsumbong sa CICC. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok, 24 oras. E-trike sa SLEX at e-trike na minamaneho ng bata. Ilan lang yan sa mga halimbawa ng lumalala raw na problema ng kawalan ng kontrol sa paggamit ng e-vehicles, lalo po sa highway. Kaya naman may binabalangkas ng guidelines para i-regulate sila. Nakatutok si Oscar Oida. Sa mga videos na ito na kinalap sa social media ng MMDA,
Kita ang panibago nila ngayong sakit ng ulo, ang mga e-tricycle. Tulad na lang ng isa na ito na bumabiyahe sa gitna ng South Luzon Expressway. Ang e-trike naman ito, batang paslit ang nagmamaneho. Ilan lamang yan sa mga napakarami umunong dahilan ayon sa MMDA para lubha silang mabahala sa paglipana ng mga e-tricycle sa mga pangunahing kalsada. Base sa datos mula sa MMDA, umabot sa 556 ang bilang ng mga naitalang aksidente na kinasangkutan ng mga electric bicycle noong nakaraang taon. Ang nakababahala pa raw, may mga e-tricycle na ginagamit pang pasada. Kaya sabi ng LTFRB, kami po ay makikipag-ugnayan sa MMDA at sa LTO at posible hong tumulong po kami sa paghuli ho ng mga e-trike ho at saka yung mga ganitong mga klaseng sasakyan na ginagamit pang publiko ho, bagamat wala hong mga prangkisa. Kung tutuusin, matagal na silang ipinagbabawal sa mga malalaking daan. Ang problema, paano namin huhulihin? Wala kaming ma-issuehan ng ticket dahil wala naman lisensya yung nagmamaneho. Hindi rin namin pwedeng i-charge yung vehicle dahil hindi rehistrado. Kaya isang technical working group na binubuo ng mga representante ng iba't ibang traffic agency at LGU traffic heads ang itinatag para humulma ng guidelines na magiging gabay para ma-regulate ang mga e-tricycle sa daan. Itong pag-aaralan natin yung registration, no, na masasakyan, licensing of the person, no, kung hindi naman sila national roads, kahit ng public roads, no, as long as lumabas sila sa komunidad, makaka-apekto sila sa daloy ng trapiko, road safety. Aminado ang 42 anyos na housewife na si Joan Pascual na malaki ang naging tulong sa kanya ng kanyang e-tricycle, partikular sa mga pang-araw-araw na gawain. Kaya pangamba niya sa mga binabalak na regulasyon, baka mauwi lang daw ito sa sandamakmak na gastos. Kaya nga e-bike na yung kinuha namin para hindi na kami gagastos, hindi na kami maabala ng mga pagkuha ng lisensya. Di nalalayo dito ang sentimiento ng food delivery rider na si Junel Pagasian na gumagamit ng e-motorcycle sa kanyang pangkabuhayan. Pero sa isang banda, maganda rin daw ito para sa safety ng lahat. Kung yun naman po yung sasabihin ng government natin, wala po tayong magsusunod na lang din po. Ang Electric Vehicles Association of the Philippines o EVAP, wala naman daw nakikitang problema sa binabalak na pag-regulate ng mga e-tricycles at e-motorcycles. Kailangan talaga din kasi dito is control. Kahit sino pwedeng gumamit ng mga e-trike at e-bike. Kahit bata, kahit matanda. Tapos pagka nagkaroon ng aksidente o ang responsibility is mabigat. Sa tansya ng tinatag na technical working group, posibleng magawa nila ang mga guidelines bago matapos ang buwan. Kasunod nito ay ipipresenta raw nila ito sa Metro Manila Council. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Naglabas ang COMELEC ng form para sa withdrawal o pagbawi ng mga pirma sa mga signature sheet o petisyon para sa People's Initiative. Sa naturang form, hihingin ang personal na detalye ng botante, gaya ng pangalan, address at precinct number kung saan ito nakarehistro. Kailangan ding ilagay sa form ang dahilan o mga dahilan ng pagbawi ng pirma. Makukuha ang mga signature withdrawal forms sa offices of the election officers sa buong bansa at isusumiti rin sa parehong opisina. Nilinaw naman ng COMELEC na ang pagtanggap nila ng withdrawal forms ay para lamang sa pagre-record at hindi ito formal na aksyon ng komisyon kaugnay sa mga petisyon para sa People's Initiative. Lusot na sa pangalawang pagbasa ng Senado ang panukalang 100 pisong minimum wage hike sa pribadong sektor sa buong bansa. Pero umalma ang isang samahan ng mga employer sabay babala sa posibleng epekto ng dagdag sahod sa mga bilihin. At nakatutok sina Marizo Mali at Tina Panganiban-Perez. Bilang pa-Valentine's daw, inihabol pa kagabi ng Senado ang pagpasa sa ikalawang pagbasa ng panukalang 100 peso daily minimum wage increase sa pribadong sektor sa buong bansa.
Sa ngayon kasi nasa 610 pesos lang yan sa Metro Manila. Mas maliit kung nasa agriculture sector o maliliit na negosyo na konti ang empleyado. Lalong maliit sa ilang rehiyon. May ilan daw sa Visayas at Mindanao na nasa mahigit 300 pesos lang yan, ayon sa Senate President. Ito po ay regalo para sa ating mga manggagawa sa araw ng Valentine's. It's time to help our workers, ating mga manggagawa sa mga panahon na yun na napakataas ng presyo ng bilihin at ng mga basic utilities. Apelan niya sa Kamara, ipasa rin ang pantapat nilang panukala. Maganda man ang intensyon. Nakulangan ng isang leader ng Kamara sa 100 pesos. Kung pwede, ipatupad yon at medyo ang liit talaga ng 100. Hindi siya kakayanin. Kaya dapat malaki siya. So there was a discussion na baka nasa mga 350, 400. Pero matagal nang nakabinbin sa Kamara ang mga panukalang dagdag sahod dahil kailangan daw mabalanse rin ang interes ng mga negosyante. Kasi pag tinaas natin yung sweldo, dapat nun kaya ng ating mga negosyante. Sa Pilipinas, 98 to 99% of the business sector are MSMEs. Maliliit na negosyante. Sabi rin na partido ng mga manggagawa, kulang pa ang 100 pisong aumento sa minimum na sahod. Pero makatutulong na rin daw kahit papaano. Kahit na dagdagan mo na 100, naka-recover lang ang purchasing power na 610 sa inflation ngayon o sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Makakatulong sa take-home pay kahit papaano at maibsan yung agwat sa pagitan ng take-home pay ng ordinaryong manggagawa at cost of living. Pero ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP natatasan dyan. Okay lang yan, yung 30 pesos to 60 pesos na increase, kaya yan. Pero yung 100, kung catastrophe yan. Dalawa lang ang pwede mo gawin. Idagdag mo sa presyo mo kung kaya ng merkado. Kung hindi, magbawas ka ng tao. Yung ba gusto natin mangyari? Kung ipapasa sa consumer ang dagdag gastos, parang domino itong makakaapekto sa iba pang bilihin na sasaluhin ng lahat, kahit yung mga walang dagdag sahod. Bumababa na nga sana, patataas sila naman natin. Paano yung dinabigyan na 84% of the workers? Wala na pag-uhugutan yun, hindi sila kasama rin sa binigay, ng regalo ko no. Ayon sa ECOP, sa 52 million na nasa labor force, 5 million lang daw ang makikinabang sa panukalang aumento sa sahod na ito. Ibig sabihin, 10% lang ang magbebenepisyo habang ang 70% nasa informal sector ay walang makukuhang aumento sa sahod. Binabalanse kasi sa may mga pagkakataon po na hindi napaghandaan o kaya nagkaroon ng biglaang karagdagan, meron po talaga naman yung epekto sa atin pong employment level, inflation rate, ganun din po sa tinatarget na GDP growth. Sabi pa ng DOLE, nakasalalay pa rin sa lehislatura ang pagpasa ng batas at tagapagpatupad lamang sila. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sa Marso pa ang Fire Prevention Month pero kabi-kabila na ang naitalang sunog sa Metro Manila at ilang probinsya. Marami ang nawala na nga ng tirahan na matayan pa ng mga alagang hayop. Iyan ang tinutukan ni Mark Salazar. Ang sunog kalimitan ay isang iglap na sakuna pero nag-iiwan ng matagalang dusa. Kagaya ng nangyari sa mga bahay na ito sa ibabaw ng estero ng Barangay 330 Santa Cruz, Maynila. Pati nga mga bata tumulong na sa pag-apula ng apoy. Iniimbestigahan ng BFP ang sinasabi ng mga residente na nagsimula ang sunog sa demolition project sa katabing eskwelahan. Tinutuntun pa ng GMA Integrated News ang pamunuan ng eskwelahan para sa kanilang panig. Yung nag-asetilin daw dito sa may eskwelahan, umaksak daw doon sa bahay yung pinaka-ano nung ano. Oo. Saan pumunta? Doon, sa bahay doon. Sa kabila, sa likod niya noon, ng eskwelahan. Mabilis po. Mabilis po. 80 pamilya ang nawala ng bahay dahil sa sunog. Walang taong nasaktan pero may mga alagang hayop ang nasawi. Yung malaki ko, matagal na sa akin yan. Yung mga ano na. Kasi mga 5 taon na rin yata. Kahit na nasunog na lahat, basta nasalba lang sana namin yung mga aso. Kasi kawawa, may buhay eh. Ayon sa Manila Department of Social Welfare, hindi napapayagang makabalik sa ibabaw ng estero ang mga nasunugan. May nakahanda namang relocation site sa mga nasunugan at namigay na rin ng tulong ang LGU.
Binulabog din ng naglalagablab na apoy ang mga residente ng Barangay Batasan Hills, Quezon City pasado alas 8 kagabi. Kabilang sa mga nadamay ang bahay ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isang tenant na senior citizen ang nagtamo ng 3rd-degree burns sa kamay, pero agad namang naisugod sa ospital. Ang bilis ng pangyayari. Yung bahay talaga dinilaan talaga mula 3rd floor pababa yung sunog. Yun, kaya lahat sira talaga. Tinatayang aabot sa 7 milyong piso ang halaga ng pinsala mula sa sunog. Naging hamon daw sa pagresponde ng mga fire truck ang matinding traffic kasabay ng Valentine's Day. Nakaresponde naman agad tayo kaso sa sobrang traffic, hindi agad na nakarating. Paresponde naman po. Sobrang laki na po ng apoy. Sobrang na po. Sumiklab din ang sunog sa ilang probinsya gaya ng nangyari sa isang apartment malapit sa White Beach sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Halata, nadadamay na yung kabilang building sa beach. Wala namang naiulat na nasaktan at patuloy ang investigasyon sa pinagmula ng apoy. Mahigit 30 istruktura naman ang nilamon ng apoy sa Cebu City. Nadamay rin sa sunog ang isang paaralan. Aabot umano sa mahigit 6 na milyong piso ang naging pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.